really go to a live concert. Siyempre, iba talaga yung vibe. And of course, ako naman, no, hindi kasi ako marunong kumanta. Kaya frustration ko yun. Kaya, ako rin. Ayun. So, tulanan lang tayo. Or laging sabihin, ano ba yan, parang tumigil ka na lang, babayaran ka namin para tumigil ka. Ganun sa amin sa bahay. Baka umulan. Yes, yan, kaya yung dad ko naman, talagang bata pa lang ako, no, mahilig din siya sa mga opera music, ganyan. Kumbaga, pagkagising ko, pag tuwing Pasko, yun yung piniplay niya. Kaya namulat din ako, diba? To really support our artists. At syempre, kapag meron kang pagkakataon to go to a live concert. Correct. Kasi Roxo, kaya ako naman na-share yun kasi share ko lang. Kung manonood man ako ng isang live performance or concert, piling-pili. Piling-pili talaga. Like, anong mga siguro basta dapat bibigyan local. mo ng schedule? Local talaga. Supporting advocacies. Kasi kung manonood tayo, wala namang problema manood ng mga concert sa mga bibigating artists, etc. from all over the world. Wala namang problema doon. Pero kung ako pipiliin ko, is manonood ako talaga doon mga talagang nakakontribute sa ating local culture. Kasi Rox, share ko lang, no, few weeks ago, nakanood ako ng isang anniversary concert. Ay, alam natin. Alam natin yan, no, sa isang napakatapat, napapanahon, at magigiting, no, na kumbaga grupo mula sa Scholar ng Bayan. Siyempre po, from University of the Philippines. Kasi po, masishare po natin ngayon, makakashare po natin ngayong hapon, is malalaman po natin ang decades-old culture or decades young culture, di ba? Ng UP Concert Chorus. Makakausap po natin ngayong hapon. Of course, ang mga magigiting na mga miyembro, past and present, alumnus ng UP Concert Chorus. Nakakasama po natin ngayon si Attorney Dotgan Caico, President po ng UP Concert Chorus Alumni Association, Calvin Capacete, President of the UP Concert Chorus, and si Miss Bel Purugana from the UP Concert Chorus. Siya po ang kumbaga designated historian ng UP Concert Chorus. Ladies and gentlemen, maraming salamat. Welcome to Share Ko Lang. Yay! Nice energy so happy to be here. Yes, opo. Para malaman po ng ating mga kababayan, mga SKL po natin, ano po ba, Miss Bel, ang UP Concert Chorus? Correction lang muna. Yun yung maiden name ko, Puruganan. Now it's Villanueva. Bella P. Villanueva. And hello to the husband. Yeah, hello to the husband. May asawa na po siya. Ayan, opo. Yes, sige, go ahead. So, the UP Concert Chorus was formed in 1962 by then College of Music Dean si Ramon Tapales. And then, it caught the attention of the then President Carlos P. Romulo. So, nung nakita niyang magaling, he started inviting the UP Mixed Concert Chorus to the official university functions. So, after that, marami ng conductors took over. Ang national artist na si Dr. Ramon P. Santos, si Dr. Johnny Ramos, si Professor Flora Zarco Rivera, until Professor Ray Tipagio took over. And that's when he took out the mixed and it became UP Concert Chorus. Ayun, of Yan course, ba sinasabi ko, ito talaga nakakala ng kaya history. talaga, opo, kasi si Bel. importante pong ma-establish yung context ng history and culture po ng UP Concert Chorus. And why is it relevant, Attorney Dot? Kasi what I know is marami po itong icons na na-produce, Attorney Dot. Yes, nako. Kung iisa-isahin ko, abutin tayo ng isang buong araw. Pero piliin na natin. Sige, piliin na natin. Okay, from batch 1960s to 1970s, kasama na po dyan si Miss Nanette Inventor. Napanood po siya. Yes. Of course, yung nagpasikat at nag-compose ng kanta na Swerte-Swerte Lang, si Joel Navarro. Ang ating conductor ngayon, si Jai Sabas Aracama. And yung conductor ng Singing Ambassadors, si Ed Bangiat. All the three of them conducted our show. No? Siyempre, nandun ka. Of course, pinagmamalaki natin si Ryan Cayabyab. Ang ating mga theater stalwarts like Chingoy Alonzo and Boy Camara, hindi nyo na naabutan. Ang violinist na si John Lasaka. Okay, you remember him, of course. And then, marami pang iba mga tenors, yung ating pianist na si Raul Sunico, si Edro Abraham ng Kontragapi. Napanood mo rin siya doon, Mix, di ba? Siya yung nag-tambol-tambol doon sa Kontragapi. And then, sa TV and sa film, meron din tayo. Marami. Too many to mention, Attorney Dot. Alam mo yung kanta na May Bukas Pa, composer din, yung composer nun, Charo Unite, is also UPCC alumna. Pero ito sa 1980s, kailangan malaman ninyo to. Arnel Ignacio, okay, UPCC. Moy Ortiz ng The Company.
Bob Serrano, Popo Suanes, and other original po. members of the Talks. Kasi Attorney Dot, kaya Yeah. nga po natin po ito napapag-usapan kasi ito po yung kanilang roots is nakakontribute po sila sa, kumbaga, sa arts and culture ng Pilipinas. Opo. Correct. Oo. So, hanggang ngayon, of course, yung The Talks, yung The Opera, kasama rin ako dyan, yung actress na si Olive Isidro, and even sa mga Broadway musicals, nagkaroon na tayo ng 3 Kim ng Opo. Miss Saigon. Ang galing. Imagine, Opo. ano yan, worldwide ang auditions niyan. Yes, Pero yes, galing sa UP Concert Chorus, ang 3 lead role Okay. ng, Okay po. ang dami pa. Opo, sige po. Para po kay Calvin, no, Yes. kasi you are the current president of the UP Concert Chorus. Para sa iyo, no, as a current member, I'm sure na naririnig mo na itong mga pangalan na ito, and then you're the current president. Why is it important to you para ma-preserve ito, your current member, and etc. Para, di ba, mas ma-live on yung tradition na to? Yeah, actually sa aming current batch, very important sa amin ituloy yung legacy. As Attorney Dot mentioned, sa dami ng na-produce na icons ng UP Concert Chorus, talagang nasa amin yung hindi pressure but the opportunity to continue the legacy na iniwan ng UPCC. Yes, of course, a challenge. Sa industriya, hindi lamang sa choral music, but actually sa lahat ng fields na involve yung mga tao. Correct. No, alam mo kasama ang Rox, no? Kaya naman din pina-establish din natin yung context ng UP Concert Chorus. Kasi, Miss Bell, alam ko po meron po kayong mission and advocacy. Not just to preserve it, pero ano po ba ang ibang functions or ano po bang ibang activities, syempre, ng UP Concert Chorus? Sino pong gusto sumagot? Attorney Dot? Actually, marami kaming social-civic activities. Okay. So, si Attorney Dot ang in charge doon. Sige, Attorney Dot. Attorney Dot, go ahead po. Attorney Okay, Dot. so scholarships mula pa noong 1980s, ginagawa na namin yan. Marami na po tayong napaaral. And then up to last year, yung concert natin last year, yung na-raise natin na funds, pumunta rin po yan sa scholarships. Then, of course, nung pandemic, grabe kami. Yung tulong namin, hindi lang sa mga hospitals, nagbigay kami ng cash, 4 na hospitals yun, pati mga PPEs, nagpakain kami ng mga na-lockdown sa UP at saka doon sa UP Los Baños at saka UP Diliman, nagpakain kami ng mga jeepney drivers and so on and so forth. Diba? Pati sa Tagaytay, yung Taal Volcano. Volcano The victims. victims. Ongoing yan. Hindi kami tumitigil. Bakit po important ito sa inyo? Kasi we want to help the community in the same way that we were helped by UP Concert Chorus. So, whatever we benefited from the UP Concert Chorus, gusto na namin ibalik. It's time for payback Opo. At saka siguro, Migs, ingrained sa amin yun mga taga-UP. Ang kasabihan namin, what do you call it, the tagline ba? Let's just A say mantra, it's mantra. The mantra. The mantra. Yun, Okay. the mantra. The mantra is honor, excellence, and service. So yung service na yun is giving back to the people, giving back to the country. And siguro kami, iniisip namin, hindi kami aabot dito kung hindi rin dahil sa UP. And since yan ang sinasabi sa atin ng UP, kailangan tayo mag-serve sa ating bansa, then we are doing that now, na-afford na namin. Rox? Okay, actually sa akin naman po, no, yung napansin ko din dito sa atin, yung creative industry natin, mas na-appreciate, no, post-pandemic, di ba, sa bahay natin, mas nakikinig na tayo ngayon, digital na rin. Paano nyo, kumbaga, na-integrate, di ba, as an organization, yung pagiging digital, may YouTube na rin ba? Yan, tama. Ayan, Baka Calvin can answer. Tama. Very TikTok na rin ba relevant. tayo? Yan, oo. Okay, so before the pandemic, active naman si UP Concert Chorus sa mga social medias kasi we're trying to be relevant not only sa mga Live events. but also sa mga social medias, kung ano yung mga trending. We try to be relevant now. And then the pandemic happened, so we shifted to online. At first, walang rehearsal kasi mahirap, 'di ba? May mga Walang face-to-face. walang face-to-face. Kantahan yun. So, hingahan. Mahirap. So, we transferred to online rehearsals, which was very difficult, but nag-push through ang current batch. And we produced mga albums online. And we tried, we Magagaling to mga bata. and then even our conductor, Yes. she also adjusted to online setup. So, yun,
tuloy-tuloy yung rehearsals, recordings. At saka ituloy natin din yan sa ating social-civic activities. Nung pandemic, ayun, gumawa kami ng maraming online recordings. Virtual choirs. Yeah. Para na rin ma-inspire yung mga hindi makalabas, yung mga nakakulong lang sa bahay. So, yung mga songs like Our Father, tapos May Bukas Pa, dun sa mga namatayan, of course, as mentioned earlier, yung May Bukas Pa, was composed by a UPCC alumna also, di ba? Si Charo Unite. So, lagi namin iniisip, how can we contribute to the community? How can we help the less fortunate? Parang kumbaga kahit nag-pandemic man, tuloy pa rin ang gift of music. And siguro, if ako po, I'm not from UP, pero kung ako kunyari, andun sa UP, paano ba ako makasali? Meron bang audition? Paano ba ang requirements? History. Kwento nyo naman. Paano ba mag-audition? Pitch perfect vibes, di ba? Parang, ano bang kanta yung pwede? Kahit ano bang genre pwede dyan? Or meron bang specific na hinahanap? Kasi I'm sure na-inspire na yung mga younger generation, younger generation because of the culture po also. Nung panahon namin, we were required to sing a song, any song. Tapos tutugtog ang pianist ng melody. Kailangan sumunod ka sa melody. Kasi important yung widow You can hear. Para it's easy for you to learn the pieces kasi ang dami naming inaaral. But now, the current batch, they have another audition. Ano bang... Actually, na-pick up din namin yung mag-prepare ng one Tagalog and one English naman. And then papakinggan siya ng aming conductor and then i-vocalize, titingnan yung range, kung kaya niya bang, yun nga, mag-widow, pakinggan yung tono, mabilis ba niya napipick up. And then once nakapasa ng audition, may training process naman. Correct. Ito, napaka-importante ng sinabi ni Calvin na training. Parang, kung sa trabaho, merong probation. Yan, bago ka ma-regular. Correct. Bago ka ma-regular. Kasi, alam mo kami, kakaiba ang UP Concert Chorus. Actually, kami ang nag-start ng merong choreography. Okay, so pwede ngang maganda ang boses mo, hindi ka naman maganda sumayaw. Pwede kang matanggal. Kasi may performance yan. Hindi lang yan basta Total parang... performance. Sing and dance kami. Sing and dance. Ang So, galing. inumpisahan niya ni Dean Ray T. Pagyo when he became the conductor. Kasi before, The Lates. yung mga choir, yung mga choir before nakaupo lang or nakatayo lang, sabi ni Dean Pagyo, ibahin natin. Nauna pa tayo sa Glee. Tama. Mga anong... Ginaya sila ng Glee partner. Ginaya sila ng Glee. Nakita, kailangan natin i-copyahin yan. Kasi nagpe-perform ang UPCC sa international. Gano'ng kahalaga yun, Attorney Dato or Miss Bell, na yung pride na tawag mo dito, yun din ba isa sa mga main goals na parang get to perform abroad and then get to represent the country with the performances? Yung tours kasi abroad exposed the chorus to different choral festivals. So we're able to promote the Philippines and show that we are at par. And it was in 1974 when the first touring group went to the Lincoln Center. Tapos it was called one of the world's best choirs. So that started the reputation of the UP Concert Chorus. We were adjudged as one of the best world choirs. Tapos noon, sumali na tayo sa mga international competitions at nananalo naman tayo. Okay? Yung last na remember ko, correct me if I'm wrong, Calvin, 2015, out of how many countries, like almost 30 countries, champion or grand prize ang UP Concert Chorus. Pero ano yun mula pa noon hanggang ngayon. Kaya lang natapos na nga yung ating mga international tour noong 2017. After that, hindi na tayo nakapag-tour. At gustong makabalik ulit. If we will relate that to sports, Rock, syempre competition, di ba? Yung mga, kasi, of course, sports background tayo. Yung mga malalakas na schools, di ba? When it comes to sports, malalakas na programs, kailangan na nanalo ka. And then you will attract the talent. Kapag ma-attract mo yung talent, gusto nila mag-perform for you. And then eventually, cycle lang siya. And gusto ko siyang itahi doon po sa social civic activities. It is also a platform for inspiration. Diba? Inspiration and action. Meron na rin po ba mga concrete examples where meron kayo na-inspire, lumapit sa inyo, nag-try, nakuha ninyo, and then okay pala siya, meron pala siyang talent. Kasama din po ba yun sa parang program or like parang does it happen? Siguro one example was a talent of ABS-CBN, si Katay Inocencio. She was a broadcaster. No? Sumali siya, nagkasama
ang UP Concert Chorus with Kata and other talents ng UP dahil nagkaroon kami ng production ng Miss Philippines. Hindi pa siya UP Concert Chorus noon. And because na-discover namin siya doon at nakita niya yung samahan namin na ang saya ng UP Concert Chorus, she became a member after that. And by the way, talking about ABS-CBN talents, you have one upcoming talent of the Star Records, si Keisha Paulo. Siya ay member ng UPCC Batch 2010. Kaka-launch lang niya last week. Yan, ang galing. Pamilya ninyo. Yeah. Calvin, ikaw naman, ano ang siguro para how this inspire you to be better, having this responsibility, tapos yung the meaning of this advocacy for you? Yeah. So when I entered UP Concert Chorus, first ang thinking ko is performance. But growing with the family, meeting the alumni, and then mas nai-inspire ako to do more beyond performance. So very important sa akin yung lalo na pag-serve ngayon as president, seeing them now how they lead, how they give their time, their effort, and then do these social activities for not only for the UP community but for everyone. So it inspires us and me then. Parang naiiyak ako dun Rox, go. Actually, baka po pwedeng i-relate natin. Kasi yung question of the day natin, para sa inyo, ano ang tunay na kagandahan? But since we are talking about music, yun pong mga auditions natin, yung mga karanasan natin, baka pwedeng i-tweak natin yung question, gawin nating para sa inyo, ano ba ang tunay na magandang boses? I know it's subjective, pero kunyari, para sa ama ko, mahilig siya sa opera, sounding music. So, sa mga listeners natin, na mahilig kumanta, may mga mag-a-apply na rin for, kumbaga, for college, diba? And then, na isa siguro sa naiisip nila, mag-audition ako dito. Pero para sa inyong organization, UP Concert Chorus, siguro, attorney, you can start. Okay, diba? ako, Personally, sa akin, ang mahusay na kumanta ay isang singer na nararamdaman niya talaga yung meaning ng kanta. May feelings. So minsan, makakarinig ka ng ang ganda ng boses, pero walang feeling. Hindi naiintindihan yung kanta. So kami, we are instilled to understand the song that we are singing, and sometimes even the history of the song that we are singing. And nai-inspire kami dun sa mga conductors namin, like Dr. Joel Navarro. Pag nakita mo si Dr. Joel Navarro, minsan talagang alam mo, nararamdaman niya yung song, kaya pati ikaw din, nai-inspire ka na gandahan ng pagkanta mo. It's an experience. Yes. Miss Belle? Actually, the same. Just to add, singing from the heart. Kasi pag wala sa puso mo, you don't internalize the song, hindi lalabas eh. Kahit magaling kang technically, it's not the same if you don't sing from the heart. So, yun, kailangan. Yan ang kaganda. Tama. Straight from the heart. Diba? Actually, yun na yun eh. I think ang ma-add ko na lang din is since music nga is a language also. So, basta na paparating natin yung mensahe ng music. Nung kanta Ang galing, bata pa, pero ang galing, di ba? Naparating natin yung mensahe. Yes. Tama. Kasi So, yun ang goal nun eh. tama. At kung Ang may galing. kinakanta kayo from the heart, meron kayong message, baka pwede nyo i-share. Kung meron kayong kakantahin na song, ano yun at para kanino naman? Yan, Calvin. I think favorite natin yung Dahil Sa'yo. Dahil Kung Sa'yo. pwede. Tulanan lang po natin kasi Baka maano ano tayo tayo. kasi sa YouTube. Bakit naman dahil sa'yo? Yung Hindi, meaning ng... okay lang yun. I'm a copyright lawyer. Okay lang. Wag na po. Yung meaning ka lang po, Nako, balang pisto nyo, Dok. Yung PF niyo. Safe ka. Labasan na ng ebidensya to. Attorney, bakit dahil sa'yo? Yun na lang, bakit yung meaning? I think, Bakit dahil sa'yo? kasi yung text nung Kanta. plus the melody, talagang aantig sa Ano bang puso. linyahan niya? Yung linya lang. Sa'yo, sige. Lyrics na, dahil Sa sa'yo. buhay ko'y labis, ang hirap at pasakit ng pusong umiibig, mandi wala ng langit. Kantayin na At natin. na, Attorney Wag, by church yung PF. Miss Tia, wait. Miss JP, wait. Baka Mix may pinasabi. kwento ako tungkol sa Kanta dahil nila eh. sa'yo. Oo. Nasa Germany kami. Opo. Humingi sila ng encore.
So, kinanta namin yung Dahil Sa'yo. A cappella to eh. So, during singing Dahil Sa'yo, we go down to the audience, we hold their hands, we shake them. Umiiyak yung host family ko habang German. pupunta na German. German, Hindi nila maintindihan ang words, pero yung feeling, naramdaman nila. Tama. And of course, in the beginning, we say this is a love song because Yes, of you. So, naintindihan nila yan. So, naiiyak sila. Pakinggan mo naman yung refrain. Pakinggan mo, dahil sa'yo, nais kong mabuhay. Dahil sa'yo, hanggang mamatay. For you, di ba? Diba? For you I live, for you I die. Di ba? Yes. Yan. As a final message na lang po, parting shot, anybody can answer. How important is music to people's lives? Di ba? In inspiration, in taking action, and also opportunities as well. Just like what it did for you. Well, sa akin, music, sabi ka ni Calvin na napakatalinong bata, it's a language eh. And you express best what you feel. For me, if you do it through music. So, kung ikaw ay masaya, papakita mong napakasaya mo. Kung ikaw naman ay malungkot, pwede mo rin yan mapakita sa music. How is it important to a person? Para sa akin, may effect yan sa mental, Wellness. mental wellness. Merong kasabihan na ang isang tao na malungkot ay hindi talaga makakakanta ng maayos. Pero kapag ikaw ay narinig na kumakanta, like kunwari nasa kotse ka, kumakanta ka, no? Yung hindi ka aware, ibig sabihin you're happy. And ito pang isang study, Apo. yung mga bata na exposed early sa music ay nagiging mas matalino compared dun sa hindi exposed sa music. Pangatlo, yung daw mga may sakit sa hospital, mas gumagaling kaagad kapag merong naririnig na music. Ang galing. So, music is really powerful, di ba? Totoo naman yan. Sobrang Kasi powerful. kahit nga malungkot ka, di ba? Mag-play ka lang ng kahit anong music na dadala na yung damdamin mo. Tama. Okay. So, Calvin, as a parting shot, final remarks, saan ba nila mahahanap ang UP Yes. Concert Chorus? Yes, so we're active actually sa social media. We have the Facebook, Instagram, TikTok. We even have Yes, TikTok. We oo, do mga TikTok tama. videos. Oo. And you can also contact us through our email, the upconcertchorus@gmail.com. Ayan. At kailangan nyo talaga silang kontakin. Kasi nagre-raise kami ng funds para sa kanila para naman makapag-international tour sila. Dahil kami, almost every year nung time namin, pero sila since almost every 27. other year. Since 2017, which is 7 years ago, hindi pa sila nakakapag-tour. Opo. So, hopefully, yung mga nangangailangan para sa kanilang mga company events, binyag, Kasal. kasal, All patay, events. event patay. Opo. Oo, Para kunin syempre, niyo sila. para kumbaga, ma-resume yung kumbaga kanilang international tours. At this was regularly done Yes. before. And Opo. during the early times, Migs, meron support from the government. Ngayon, wala. Talagang, we are doing it on our own. And we are, as the alumni, since we gained a lot from our tours, nagkaroon kami ng confidence, na-expose kami sa culture ng mga ibang countries, we want them to experience Opo. the same. Pati syempre, para magpatuloy yung legacy as the icons mentioned earlier, di ba, that contributed to entertainment, arts, culture all around the Philippines para po mas Mix, last na. Sige po. Part of the fundraising, meron kaming na-produce na parang coffee table book. It's the okay. 60th anniversary. Apo. So it contains the history of the UP Concert Chorus, yung stories ng tours, mga testimonies, speeches of all the conductors, mga ganyan. So, Doon din po mahanap nila yan kung sakali sa Facebook page. So UP Concert Chorus. Alright. So Yeah. maraming salamat. Napakalaman po ng discussion na Music Mondays. Yeah! Kasama ang Music Thank you Mondays. so much. Maraming salamat po, Attorney Dotgon Caico, President of the UP Concert Chorus AA, Calvin Capacete, President ng current UP Concert Chorus, and Miss Belle Villanueva, UP Concert Chorus historian as well. Maraming po salamat. Thank you for joining us. Thank you, Share ko lang. Migs. Thank you, Roxy. Thank you. Alright, magbabalik po ng mabilis ang share ko lang.